Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng ABS-CBN News 2 hours ago. Sabi, although Senator Risa Hontiveros is in favor of the lifestyle check order, she also challenged President Ferdinand Marcos Jr. to disclose his SALN and hopes that fellow lawmakers will follow. Okay. So, gandang hamon ito. Yan. Hamon kay Marcos kasunod ng utos na lifestyle check. Kung nag-utos si Presidente ng lifestyle check, sabi niya, magandang halimbawa at pagpapakita din ng pamumuno kung kasamang ibubunyag yung kanyang SALN. Okay? Agree ba kayo? Ako, agree ako nito. Simple lang ang natutunan kong prinsipyo sa leadership. You just set the example. Gusto mong mawala ang korupsyon sa bansang ito? Unahin mo ang sarili mo. Pakita mo na hindi ka korap. And the best way na ipakita mo hindi ka korap is, yan, isa na yan, SALN. Then, ipakita sa buhay. Example lang ha. Kasagsagan ng, kailan ba yun? Yung ang Office of the President, na booking, na ipost sa social media na may nag-deliver ng king crab sa Office of the President. Magkano ang king crab? Alaskan king crab. Sabi ni Doc Badoy, Dr. Lorraine Badoy, ang pinakamababang presyo ng king crab, Alaskan king crab is 18,000 per kilo. Wow! ano bang lasa ng king crab na yan? Nakakakain din ako ng crabs. No? Nagbakasyon kami sa US last year. Kumakain kami sa mga eat all you can restaurant. May mga crabs. Kaya lang hindi pala king crabs yun. Iba daw pang super mayayaman lang ang mga king crabs. So, ayun, Office of the President, nag-order ng king crabs. I-contrast mo kay Pangulong Duterte nung kapanahunan niya. Pag may mga bisita daw sa Malacanang, mga kwento lang naririnig ko, simpleng pagkain lang ang isiniserve. Mga ordinaryong pagkain lang. Kasi sabi daw ni Pangulong Duterte, mahiya naman tayo na kumakain tayo ng masasarap dito sa Malacanang. Tapos ang taong bayan na nagbubuwis, nagpapakain sa atin, kawawa sila. Yun ang lifestyle. Pinapakita ng Pangulo kanyang lifestyle. Magsuot ang Pangulo, Duterte ha, nakamaong lang, naka-t-shirt lang. Ano pa? Biyahe-biyahe, hindi siya masyadong nagbibiyahe sa abroad. Mabibilang mo lang yung biyahe niya. Ngayon, grabing biyahe, yung first 2 years niya, grabe, halos buwan-buwan. May napala ba tayo sa kanyang kabibiyahe na kunuhay hikayat ng mga foreign investors? Ang daming mga pledges. Wala mang nangyari. Kung may nag-investment, kakaunti. So, balik tayo dito. Lifestyle, yes. Balik tayo kay Tatay Digong natin. Pag-retire niya, meron ba siyang mansion na pinatayo? Wala. Doon lang pa rin siya nakatira yung dati, yung lumang bahay, greenhouse kung tawagin, na parang ibinenta nga. I don't know kung natuloy ba pagbenta. Yan ang lifestyle. So, ito, magandang utos yan, lifestyle check. Ang tanong, sino ang mag-conduct ng lifestyle check? Mabuti sana kung meron pa yung PACC. Presidential Anti-Corruption Commission, trabaho nila yan. Wala, binuwag.
O sino ang mag-conduct ng lifestyle check? Hindi ko alam. Sino kaya? Baka hanggang utos lang yun. Hindi man klaro doon sa... Ito ang kulang sa Pangulo eh. May mga magagandang intention siya, kaya lang kulang. Example, sa flood control project, paimbestigahan natin, pakasuhan, panagutin. Maganda. Ay sino ang nagkakandak ng investigation? Lumalabas ngayon, DPWH pa rin ang nagkakandak. Maniwala ba kayo sa gagawing investigation ng DPWH? Kung ako ang tatanong, hindi ako maniwala. Dapat ang magkandak ng investigation, yung independent body. Hanggang ngayon, wala namang independent body na magkandak ng investigation. Sabi ni Secretary Bunuan, utos daw ng Pangulo, ituloy nila ang DPWH pagkandak ng investigation. So sila pa rin. So in the same manner, dito sa lifestyle check, sino ang magkandak ng lifestyle check? Taga Malacanang? Yung nag-order ng king crab? Wala. May nabasa akong post ni ex-secretary Manny Piñol. Noon daw, panahon ni Pangulong Duterte, itong si Manny Piñol, ang dami ng akusasyon tungkol sa kanya. Sinisiraan siya. So, ang ginawa ni Manny Piñol, Sec Manny Piñol, pumunta sa PACC, yung Anti-Corruption Commission, isinabit niya ang sarili niya, inopen niya lahat, bank accounts niya, anything, imbestigahan niyo ako. So, inimbestigahan siya ang the only cabinet secretary na voluntary nagpa-imbestiga, lifestyle check sa PACC. And then after a few months, lumabas. Clear. Wala siyang sa corruption when it comes to his lifestyle. After that, nag-resign na siya. Yun ang may delikadesa. Sana may ganun ba? Wala namang PACC ngayon. Not unless kung buuin ulit, i-revive, buhayin. At lagyan ng mga commissioners, chairman na matitino. Ayun, pwede yun. So, balik tayo sa hamon. Ilalabas ba ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang salin? Sana nga. Diyan, maipakita niya ang kanyang sincerity na labanan ng korupsyon, labanan yung katiwalian, makita natin ang kanyang salin. Ba't ang tanong, kakagatin ba niya? Let us see. Okay, salamat mga kaibigan, sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. O karon ako diri sa kapihan ni Landang, ni Dato Makalandang. Nga mag-wedding si akong kauban. Muni nga tambok kayo ang iyang kape. So makita gid nato. Muni ang kapihan ni Dato Makalandang isa pa kabulan. So nami dire karon sa akong kauban kay nag-wedding mi sa kape nga Weddingan ako ang kapihan ni Dato Landang kay para gyud nga dali makarbes, dali mamunga ba. so tambok yun kay siya. Og ako pag gyud giporboration og yuta para gyud nga motambok pag gyud siya. So kani nga sidling ang natanom diri nga side 1,805 ni ka punuan. Gid mi. Digang gid namo aron
Salamat kay sa Ginoo og sa nagsuporta sa kape nga nakapananom gyud mi. Og iyani ni dato makalandang nga tanom. Salamat gyud kaayo.